Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video nga ay may share ako sa inyo na 20 na loan application na syempre worth it pa ding applyan hanggang ngayong taon. Syempre nagkagasta tayo noong nakaraang Pasko at bagong taon. Ayan, namigay tayo ng mga aginaldo, naghanda tayo, and syempre medyo kinapos na tayo sa budget. So itong mga share ko sa inyo, ayan, sana matulungan kayo and kayo na mag-decide kung alin dito yung a-applyan nyo pa din. So dito nga legit, ayan, installment mo siyang babayaran, hindi 7 days lang at ayan, maraming good feedback sa mga nakapag-try na. So, especially ako din bilang user. And base nga din sa mga experience ko, and sasabihin ko din yung positive and negative side nung mga na-try ko din na loan application na to. Ayan, panoorin nyo yung video na to hanggang dulo. Pero syempre sa mga laging unang mag-comment sa mga ina-upload ko araw-araw, ayan, makakatanggap kayo ng 50 na load sa GCash. Basta, ayan, mag-comment lang kayo lagi. So, ayan, simulan na natin. So, unahin na nga natin ang Maya Easy Credit. So, dito, ayan, for first-time user, ha, ayan, 7,000 agad yun na-offer sa akin. At dito, 30 days to pay. And meron ka ditong, ayan, palugit. Ayan, may grace period ka dito. Kaya kung yung due date mo ay 10, magkakaroon ka pa ng 15 days na grace period. Kaya napakaganda din na itong Maya Easy Credit dahil revolving to. And madadownload nyo siya sa may Maya application. So dito, meron siyang documentary stamp tax pero sobrang liit lang naman nung madadagdag na yon. And meron siyang 5.99% na service fee. So dito wala siyang pinaka-interest. Ang nadadagdag ay service fee sa kay documentary stamp tax. And may late penalty naman to na 0.17%. And ito, auto-deduct din. Kaya kung makalimutan mo man na meron kang loan dito, basta may laman yung Maya wallet mo is, ayan, wala ka nang poproblemahin, i-auto-deduct na nila. Kaya okay na okay ako dito sa Maya Easy Credit. So, yun yung una natin. At ang pangalawa naman ay syempre yung katambal niya, yung kapatid niya, ang Maya Personal Loan. So, eto, na-offer na naman ako dito ng, ayan, 15,000 pesos agad for first-time user. O, diba, dito is malakihan agad. Pwede kang makapag-loan ng maximum na 250,000 pesos. Yun nga lang, ang negative dito is, ayan, pagka na-late ka ng kahit na isang araw lang, hindi ka na nila paloloanan ulit. Ako kasi hindi na nila pina-reloan pero ayan, aantayin ko kung mga ilang buwan or ilang taon bago nila ako ipa-reloan ulit. Dito kasi nalita ko ng isang araw lang, grabe, 'di ba? So pwede mo tong bayaran ng 6 months up to 24 months. Kaya okay na okay ako dito sa Maya Personal Loan. Basta kailangan dito is meron kang proof of income. Ayan, kailangan alagaan mo yung account mo dito dahil talagang maaasahan. Ayan, yun yung pangalawa natin. At ang pangatlo ay ang S-Loan. So ito, makikita naman sa may loob ng Shopee application mo ang S-Loan. Dito, cash loan mo siyang mailo-loan, pwede mo siyang mai-withdraw, pwede mo siyang, ayan, mai-disburse din papunta sa may GCash mo. Pero kailangan i-activate mo muna ang iyong S-Loan, saka yung Shopee Pay account mo. Dahil pagka nag-loan ka sa S-Loan, mapupunta siya muna sa Shopee Pay. And from Shopee Pay, dun mo siya ngayon ita-transfer sa may GCash mo. So, ayun, okay na okay din ako dito dahil ayan, 100,000 ang pwede mo ditong ma-loan at ako meron ng 60,000 pesos na credit limit. So, ito naman pwede mong bayaran ng up to 12 months. Pero hindi mo siya buong matatanggap. Meron siyang admin fee na 1%. And ako naman, ang monthly ko is 4.95%. Ayan, okay na okay ako dito dahil installment siya and revolving credit din to. Basta meron ka pang credit limit dyan, ay pwedeng-pwede. Pero pagka below 2,000 na yung credit limit, hindi mo na pala siya ma-withdraw. 2,500 yung pinaka-minimum. Ayan. So, yan yung pangatlo natin. At ang pang-apat, syempre, ang kapatid ni S-Loan, ang S-Pay Later. Syempre, dito naman sa S-Pay Later, sobrang okay din ako dito dahil pagka meron ka namang gustong bilhin, naggamit, or kahit ano dyan sa may Shopee, pwede mong magamit yung credit limit na ibibigay sa'yo dito sa may S-Pay Later. And maganda din dito dahil mabilis tong mag-increase. Mabilis ka nilang bibigyan ng increase sa credit limit mo basta okay kang magbayad. Yun nga lang, ang pinaka-negative, hindi naman din negative kasi consequence to matatawag. Pagka meron ka ditong na-overdue, maaapektuhan agad ang S-loan mo. And vice versa din, pagka meron ka na overdue sa S-loan, maaapektuhan ang S-Pay Later mo. Hindi ka makakapag-reloan ulit sa kanila. So, dito naman sa may S-Pay Later, ayan, buy now and pay later nga siya and up to 12 months. Kagandahan dito, yung iba is nagsi 0% interest up to 3 months yata yun. Basta ginagamit ko din yun. Nakakatuwa din to. Ayan, meron naman tong processing fee na 0.7%.
And monthly interest nga na 1 to 5%. Ayan, okay na okay ako dito sa may SPay later na to. Talagang goods na goods ako. At ang next natin, syempre, ang Tala Loan Application. Hindi mawawala sa mga recommended loan application ko. Sana naman, Tala, super bongga na to dahil generous din sila. Nagbibigay sila up to now ng, ayan, 200 pesos every referral mo sa iba. Ayan, pagka nakapagbayad nga yung una mong shinare ng link mo for first time, ay magkakaroon ka ng 200 pesos sa iyong account at mababawas yon doon sa existing na loan mo. Kaya, mas madaming referral bonus ay mas malaki ang mababawas doon sa may existing na loan mo sa kanila. O, di ba? Super bongga. Dito up to 25,000 na pwedeng ma-loan and ayan, na-reach ko na nga ang kanilang maximum na credit limit. So, 15 to 61 days to pay naman siya. Tapos, buo mo pala siyang matatanggap pagka doon mo siya itatransfer sa my Maya account. And meron nga pala itong one-time na processing fee which is, ayan, ranges from 3.99 to 11.99%. At meron naman siyang daily service fee na nagre-range sa may 0.30% to 0.43% per day. At nakinagandahan naman dito, pagka maaga kang nagbayad sa kanila, ay mas maliit nga yung babayaran mo sa kanila. May makakaltas dyan na daily service fee nga. Kaya kung mas maaga kang nagkaroon ng pera, mas okay i-advance mo yung pagbabayad sa kanila. So next na nga natin, syempre, walang iba kundi ang Cashalo or Cashalo. Dahil dito ilang beses akong hindi na-aprobahan pero noong 2025 lang na-aprobahan nila ako dahil hindi ko talaga sila nilubayan. Dahil sabi nga nila maganda, which is totoo naman. At pinagpapasalamat ko yun na na-aprobahan ako dito. 25,000 pesos ang pwedeng ma-loan dito. And may 0.2% na interest daily. So ako nakapag-loan na ako dito na pwede na siyang bayaran ng 15 days o kaya 29 days. Pwedeng 28 days or pwedeng 45 days to pay. And dito nga pala is, meron din siyang dadagdag na Coco Life Insurance. Ayan, may insurance fee dyan na madadagdag. Pero nasa around 100 plus lang naman. So, ayun, kung hindi pa kayo nagtatry dito sa may Cashalo na to, ay nako, better to try it dahil sobrang ganda din nung terms nila. Yun nga lang pala, meron ka dito sa lahat na nabanggit ko, syempre meron yung mga paalala naman syempre na ayan, reminders, magbayad ng, ayan, pwedeng before your due date para mas tumaas nga daw ang inyong credit limit and mas maging okay yung credit standing nyo sa kanila. So, ayun. At ang next na nga natin ay ang Bilis or Bilis. So, dito, pwede ka nga makapag-loan ng, ayan, pwedeng maliit lang, 1,000, 2,000. Ayan, 10,000 and pwedeng mag-increase up to 40,000. And ang standard rate nila is 3.49% which is good. And yung pagbabayad, pwedeng 2 to 12 months. Pero yung mga bago pa nga lang na nagtatryan, pwede daw kayong, ayan, ma-restrict to 3 months na, ayan, pagbabayad. Pero pagka mas gumanda yung repayment nyo, maganda kayo magbayad, pwede nilang habaan pa yung repayment terms nyo up to 12 months. And may late payment fee na 50 pesos. Kaya kung hindi pa kayo nakakapag-apply dito sa may Bilis ay, ayan, itry nyo din dahil sobrang ganda na to. Dito naman, merong mga hihingin sa'yo na, ayan, proof of billing. Pero kung wala pa kayo nakapangalan sa inyo na proof of billing, kahit yung nanay or tatay nyo, or kung sino man yung nagbabayad sa bahay nyo na mga bills at basta eksakto, tama yung nakalagay na address nyo sa ID nyo, saka dun sa may address na ipepresent nyo sa kanila na billing. Ayan, proof of billing. So, marami na din ako nagawa dyan na video about dito, kaya, ayan, check nyo lang dito sa my YouTube ko. And napaka-professional nung mga agents dito. Ayan, wala ko dito matatanggap na pananakot. At ang next na nga natin ay ang G-Loan. Ayan, pwede ka ditong pag-loanin ng 1,000 up to 150,000 pesos. So, dito, pagka madalang ka lang mag-apply ng loan sa kanila, ay nako, parang mas mabilis pa sila magtaas ng credit limit. Dahil yun doon nga sa may husband ko, madalang siyang gumamit. Pero na-try na niya once or twice. Pero ang laki na ng credit limit niya, nasa 70,000 na. Pero ako, madalas akong mag-try dito, ang baba pa rin. Nasa 10,000 pesos pa din ang aking credit limit sa kanila. O, di ba, nakakaloka. Ayan, pwede mo siyang bayaran ng 1 to 24 months. And meron nga monthly interest rate na nagre-range sa may 1.59% to 6.99%. Ayan, kagandahan naman dito sa may G-Loan, pagka-advance ka ditong magbayad, in-advance mo lahat ng pinaka-installment mo sa kanila ay magkakaroon ka ng pa-cashback. Okay, dito ilang beses na ako nakatanggap ng pa-cashback sa kanila, 1,000 mahigit.
Ay 1,600 plus. Ayan, 3 beses na yata ako nakakatanggap ng cashback sa kanila. And next na nga natin, syempre, ang G-Credit na makikita pa din sa loob ng GCash. So ito, 3 to na i-share ko sa inyo sa loob ng GCash application. Ang G-Loan, G-Credit, saka G-Gives. Na gamit ko nga pagka magbabayaran na ng internet, ayan, ng mga bills online dahil napaka-hassle-free na to. Pagka wala ka pang laman dyan sa may GCash wallet mo tapos online ka nagbabayad, magagamit mo talaga itong si G-Credit. And pwede ka nga bigyan ng credit line na up to 50,000 pesos. At yung monthly interest nagre-range sa may 3 to 7%. And meron namang daily interest na approximately 0.17% per day. At yung pinaka-due date mo, meron ka din ditong grace period na 15 days. So after 15 days pa, yung pinaka-eksaktong due date mo. So dito, goods din dahil automatic deduction. Pagka nakalimutan mo na meron ka palang bayarin, pero may laman naman yung GCash wallet mo, ay ayan, iwas na din sa isipin mo dahil nag-auto-deduct sila. At ang next na natin ay ang G-Gives. Dito naman sa may G-Gives, ayan, pwede siyang buy now and pay later. Kung gusto nyo naman bumili ng gadgets, ayan, pagka nag-o-offer yung store na yon ng G-Gives, buy now, pay later, pwede nyo siyang magamit. Basta, meron kayong credit limit dito and pasok doon sa may limit mo, yung kukuhanin mong installment sa store na yon. So, pwede ka nila ditong bigyan ng 1,000 up to 125,000 pesos na credit limit. Basta mataas nga yung iyong G-score. So, sa lahat ng loan na yan, sa loob ng GCash, dapat mataas yung G-score mo. Ako nasa around 500 plus na yung G-score ko and okay ako dito sa may tatlo. Meron na akong G-Loan, G-Credit at G-Gives. So, pwede mo naman itong bayaran ng 2 months up to 24 months. And yung interest na to, ayan, yung iba nag-o-offer ng 0% interest pero meron ding 5.49% na interest monthly. And pwede mo nga din pala tong pambayad pagka may bibilin ka nga sa may mga partner merchants nila via QR code. Pero ito, yung credit mo dito, hindi siya nako-convert as pinaka cash loan papunta sa may GCash wallet mo. So, hindi. Yung G-loan lang yon. At ang next na nga natin ay ang Revi Credit. So, eto, makikita naman to sa loob ng CIMB Bank. Ayan, pwede to ma-download sa may Play Store and App Store. Dito naman sa Revi Credit, pwede ka nilang pautangin ng up to 250,000 pesos. At ako, yung pinaka na-offer nila sa akin, ayan, 15,000 pesos agad-agad. O, di ba? Ang laki for first-time user. Ayan, first try ko pa lang sa kanila, ang laki na agad, di ba? Pero dito nga is, hindi ka dito pwede agad-agad makapag-apply sa kanila. Kailangan is qualified ka or pre-qualified ka bago ka makapag-apply sa kanila. Or kung, ayan, gumagamit ka ng GSave dun sa may CIMB bank mo, ayan, pwede ka nalang ma-offeran agad-agad. Pero pwede ka pa din namang mag-try, lalo na kung ma-meet mo naman yung mga requirements din nila. And may interest rate na nagre-range sa may 1 to 5% monthly. And para sa may mas detailed nga na paliwanag about dito is pwede nyo panoorin yung video ko dyan about the Revi Credit. At ang next naman natin ay ang Revi Personal Loan. So dito naman pwede ka makapag-apply for first-time user ha, 30,000 pesos agad-agad. At yung maximum up to 1 million, grabe. And dito pwede mo siyang bayaran ng 12 months up to 60 months. Pero dito kailangan meron ka talaga proof of income. Ayan, meron ka ditong payslip na ipapakita. Ayan, katunayan nga na meron kang kakayahan na magbayad nung i-apply mo na loan sa kanila. So dito, pwede kang mag-apply agad-agad kahit na wala ka ma-receive na email na ikaw ay pre-qualified. Basta, i-download mo agad yung CIMB and hanapin mo dyan yung Revi Personal Loan at i-try mo. Lalo na kung ma-meet mo naman yung mga requirements na hinahanap nila at pasok ka sa standards nila. So para mas makita nyo yung mas detalyado na video, meron din ako dyan video sa my YouTube channel ko. Panoorin nyo na lang din. Para malaman nyo kung ano pa yung mga sasagutan dahil sobrang super duper okay ako dito sa may Revi Credit at Revi Personal Loan. Sobrang okay and mas mabilis ang disbursement dito. At ang next na nga natin, ang Lazada Fast Cash. Dito sa may Lazada Fast Cash, hindi ako dito agad-agad na offeran. So, una ako dito na offeran sa may Last Pay Later. And after doon, kung okay ka magbayad doon, okay yung credit standing mo, good borrower ka, wala ka nami-miss na due date, ay ma-offeran ka dito agad sa may Lazada Fast Cash. So, based on my experience, ganun yun nangyari sa may account ko. So, ayan, meron na akong Lazada Fast Cash and dito, pwede ka makapag-loan ng up to 80,000 pesos. Yes, cash mo siyang mawi-withdraw. Papunta nga dyan sa may, ayan, pwede mo ma-transfer papunta sa may GCash mo.
And pwede mo tong bayaran ng 1 to 12 months. And yung monthly interest ay nagre-range sa may 1 to 5%. So itong Lazada Fast Cash, syempre makikita yan sa may loob ng Lazada application nyo. And kung ako sa inyo, dapat lagi nyo ina-update yung inyong Lazada application dahil baka hindi nyo alam ay qualified na din pala kayo. So kailangan i-update nyo din lagi. Yun nga lang, ayan, hindi naman din siya pinaka-negative dahil pagka meron kang TikTok Pay Later na overdue, maaapektuhan ang iyong Lazada Fast Cash. Kahit meron kang good credit standing sa may Lazada Fast Cash, basta meron kang na-miss na overdue dyan sa may missed payment, ayan, dyan sa may TikTok Pay Later mo, aaring ma-freeze or ma-frozen ang iyong account. Dahil itong i-offers ng one hand, ayan, CIMB, ayan, SB Finance, nakagaya nga na sa may TikTok Pay Later. Kaya baka magtaka kayo, bakit biglang na-frozen ang account nyo sa Lazada Fast Cash? Maybe dahil meron ka nga dito sa may TikTok Pay Later na hindi agad na bayaran. So, ayun, pinaka-negative naman dito, hindi agad-agad matatanggap yung ilo-loan mo. Meron kapag sobrang kailangan mo, ayan, maaaring after 1 day, ayan, 2 days mo siya bago ma-receive sa may GCash. At ang next na nga natin, yung Laz Pay Later. Syempre, kung meron tayong S-Pay Later, meron din tayong Laz Pay Later sa mga mahilig naman magbibili online, mag-shopping online sa may Lazada. So, dito, hindi mo siya cash loan ma-withdraw. Ito naman is yung credit limit mo, pambili mo din ng mga gamit or kahit ano dyan sa may Lazada application nyo. Ayan, revolving credit din siya and partnered with CIMB. So, pwede mo din itong bayaran ng 1 month, 3 months, 6 months, 9 months, up to 12 months. Yung mga qualified na users, pwede ka ma-offera ng 1,000 up to 50,000 pesos na credit limit. O, diba? Okay na okay din ako dito. So, dito, meron din kayong billing dates. May 15 days din kayo na grace period after your billing date talaga. Ayan, your due date. So, dito nagkakaroon din ng 0% interest. Kaya pag kami nakita kayong ganon, i-grab nyo na dahil mas okay doon. Minsan may 1 month or 3 months na 0% interest, diba? At ang next na nga natin, syempre nabanggit na ang TikTok Pay Later. Kung kayo naman ay mahilig mag-shopping sa may TikTok shop, ayan, sa TikTok application, pwede ka nga nila ditong offer ng up to 50,000 pesos. Yun nga lang, medyo makulit yung mga agents dito, tatawag ng tatawag. Mga, ayan, 3 days, 2 days before your due date. Pwede mo din tong bayaran ng 1 to 12 months. And minsan, nagsi 0% interest din dito. Dito naman, meron din kayong grace period na 2 days. Kaya after 2 days nung pinaka-due date mo, sa ika-3rd day, saka ka pala magkakaroon ng penalty. Ayan, for example, 5% na outstanding balance mo. Kaya mas okay na, ayan, alagaan mo din yung account mo dito sa may TikTok Pay Later dahil medyo makulit din yung mga agents dito. At ang next na natin ay ang Maribank. Ayan, yung dating C-Bank na nag-rebrand sila into Maribank. Ayan, okay na okay din ako dito pero hindi lahat is na-offeran agad-agad. Kaya kung ako sa inyo, mag-save kayo na mag-save agad ng pera dahil tutubo at tutubo din naman yan. So, kagaya ng GCash, kailangan ginagamit nyo muna yung mga features nila bago kayo ma-offeran dito. So, yung interest dito napakababa, 2.95% lang. And meron din akong ginawang video dyan, panoorin nyo na din para sa may mas detalyado at kung ano pa yung mga sasagutan nyo sa kanila. Pwede mo din itong bayaran ng 3 months up to 12 months. O, diba? Napakabongga. So, dito meron din siyang documentary stamp tax, kagaya ng sa may Maya Easy Credit at sa may Revi Credit. Ayan, meron ding documentary stamp tax. So, dito, mabilis mo lang din siyang ma-receive and pwede mo din siya i-transfer papunta sa may GCash account mo. Ayan, kaya hindi mo siya buong matatanggap. At ang next naman natin ay ang home credit. So, dito, okay ako pagka, ayan, product loans, pagka gadgets ang bibilin, ayan, mga appliances, pero sa may cash loan, medyo delicates. Hindi ako nagtatry dito dahil ang laki ng tubo. I-recommend ko siya sa inyo. Dahil, ayan, ilang beses na nga din ako dito nakapag-avail na may 0% interest. O, diba? Sa mga pinupuntahan nyo dyan sa may mga malls, ayan, tingnan nyo, dahil baka yung mga bibilhan nyo dyan ay nag-offer ng home credit, pwede nyo tong itry. Yun nga lang dito sa may product loan, yung iba ay naghahanap ng down payment, yung iba din naman is wala. Kaya itanong nyo din, dahil ako nakapag-avail na ako ng walang down payment, pero yung iba naghahanap ng down payment. Kaya mag-ready din kayo at itanong nyo muna kung naghahanap ba sila ng down payment kung kailangan ba or hindi. So yan, pwede mo siyang bayaran ng 6 months up to 24 months. And nada-download din naman yung home credit, kaya makikita mo dyan,
maaabisuhan ka pagka malapit na yung due date mo and makikita mo din naman kung nagre-reflect yung bayad mo or hindi. Pero pagka nag-cash flow naman kayo, pwede kayong offer na 3,000 up to 150,000. At ang next na natin ay ang one hand, pero dito, inuunahan ko na kayo, meron ditong pangilan-ngilan na pananakot. At yung sa may home credit naman, yung medyo hindi ko din gusto paulit-ulit na offer na offer agad-agad. So kung ikaw mahina ang loob mo, malambot ang puso mo, baka i-grab mo na naman yung pinaka inaalok nila. So ayun, kung hindi mo kailangan, wag mo munang i-go. So dito sa may one hand naman, meron ako dito pangilan-ngilan ayan, nababasa online na meron nga daw ibang nananakot na mga agent. Pero eto, transparent naman sila. And nag-o-offer din sila ng longer repayment periods. At pwede kang makapag-loan ng up to 50,000 pesos. And yung interest, ayan, nag-i-start sa may 0.025% per day. At pwede mo siyang bayaran ng 91 days up to 9 months. Pagka ikaw ay talagang eligible and paulit-ulit ka na nakapag-loan sa kanila. Ayan, flexible din to. Pero syempre, basahin nyo muna yung pinaka-terms and conditions at i-check nyo lagi kung okay sa inyo yung mga due date na pinapakita sa inyo. So kung hindi, wag nyo i-try. Pero kung pwede naman, may pera naman kayo sa due date na ipapakita is pwede nyo ding i-go. And next na nga ay ang Mr. Cash. So dito, kung hindi kayo na-offeran sa mga pinakauna-una ko na banggit sa inyo is pwede kayo dito. Ayan, list option. So, Mr. Cash. Dito is pwede ka makapag-loan ng, ayan, multiple loans. Pagka paulit-ulit ka na nakakapag-loan sa kanila, offeran ka nila ng multiple loans. Ako na-try ko up to 3 loans ako. 3 multiple loans sabay-sabay na i-try ko sa kanila. Pero dito, medyo mataas ang makakaltas at mataas din ang interest. Kaya bahala din kayo mag-decide kung iyo okay nyo pa din. Pero kung, ayan, for emergency, pwedeng-pwede nyo tong i-try dahil mabilis sila mag-disburse ng pera. Ayan, same day, minuto lang mare-receive nyo na agad. So, pwede kayo dito pautangan ng 1,000 up to 50,000 pesos. Ayan, yung monthly effective interest, umaabot to ng, ayan, 15% or more than din. Pagka mas mataas yung iyong ilo-loan na amount. At meron tong service fee na nagre-range sa may 10 to 20% din. So, pwede mo siyang bayaran ng 91 up to 181 days. At ang last, ayan, ang Mega Peso. So, ito medyo okay-okay pa nga din kaysa sa may Mr. Cash. Dahil ito bago lang din. And fast approval kahit na bago ka pa lang. So, dito kasi sa may Mr. Cash, may nagsasabi na kahit na first time user, ayan, re-reject sila. So, dito naman sa may Mega Peso, pwede nyo ding itry dahil hindi siya isang bugsuan mo lang babayaran. And dito na-try ko na din na makapag-multiple loans sa kanila. Pagka, ayan, okay ka ding magbayad sa kanila, offeran ka talaga nila. Pero dito is mababa pa lang. Pagka first time user ka, pwedeng 2,000 to 5,000 pesos. And meron din nga pala ako nagawa dyan na video kung ano yung mga sasagutan nyo sa kanila. At ako nga, ayan, hinati sa may 3 date ng pagbabayad yung na-loan ko sa kanila. Ayan, unlike do sa may iba na isang bugsuan, sinasabi na 3 bayaran, pero yung unang pagbabayad, talagang binayaran mo na lahat-lahat. Tapos yung pangalawa, 5 pesos na lang. Pangatlo, 5 pesos na lang babayaran mo. So, dito sa Mega Peso, hindi naman. So, pwede na din ako dito sa may Mega Peso. Maire-recommend na din naman kung mabilisan yung mga hinahanap nyo. Pero, ito ay mga list option lang ha. Kaya kayo na din na mag-decide kung alin dito yung a-applyan nyo or hindi. So, that's it for today's video. Ayan, medyo mahaba-haba. Pero talagang worth it naman. And ayan, nagkaroon kayo ng idea kung ano yung mga pwede nyo pang applyan ngayon 2026. So ayan lang, kung na-try nyo na yung mga nabagit ko is pwede nyo i-comment dyan sa baba kung ano din yung positive at negative na masasabi nyo sa mga loan application na yan. So ayan lang, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!